Bago po natin simulan ang storya natin ngayon, gusto ko po munang i-shoutout si Sir Jen Busekun from Jensan. Marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay. Mag-iingat po kayo palagi. Akala namin, simpleng outing lang ang lahat. Isang masayang biyahe, tawanan sa jeep, at saglit na ligo sa ilog. Pero habang tumatagal, parang umiikot lang kami sa parehong daan. Hanggang sa makarinig kami ng batang umiiyak mula sa gitna ng kagubatan. At nang humarap siya, wala siyang mukha. Wala na rin ang jeep. At wala na rin ang ilan sa amin. Tapos, may isa sa barkada namin na hindi pala namin dapat nakasama. At sa dulo ng lahat, isa lang ang tanong. Babalik ba kami o tuluyan ng mawawala? Magandang araw po, Ma'am Rain. Hindi ko akalaing isusulat ko to balang araw. Pero sabi nga nila, may mga pangyayari sa buhay na kahit anong pilit mong kalimutan, kusa pa ring bumabalik. Lalo na kapag tahimik ang gabi at bigla ka nalang giniginaw kahit hindi naman malamig. Ganun ang pakiramdam ko tuwing naaalala ko yung outing na yon. Yung jeepney ride na dapat ay punong-puno lang ng saya, inuman, tawanan. Nauwi sa isang karanasang hindi ko sigurado kung totoo ba talaga o multo lang ng alaala naming lahat. Ako si Renzo. Isa lang akong 26 years old na binata na nagtatrabaho sa call center. Tulad ng karamihan, sa tuwing may day off hanap namin ng barkada ang kahit anong rason para lang makalabas ng Maynila at makalanghap ng hangin na walang amoy tambutsyo. Kaya nang may magyaya sa amin ng outing papunta raw sa isang secret spot sa Quezon, aba, gora agad kami. Ang nag-organize, si Daryl. Matagal na naming kabarkada. Medyo tahimik siya. Yung tipo ng taong laging present sa inuman pero bihirang magkwento. Pero mabait naman. Kaya hindi na namin pinag-isipan masyado nang sabihin niya na may alam siyang lugar sa probinsya nila na walang katao-tao pero sobrang linis ang ilog at walang signal kaya perfect mag-disconnect. April 12, 2024. Araw ng Biyernes. Alas 8 ng umaga. Nagsimula na kaming magsiksikan sa inarkilang jeepney ni Kuya Lando. Magkakasama kami ni Namika, medyo maarte pero chill, si Kevin, na makulit at certified taga-video ng tropa, si Trish, maingay na parang radyo, si PJ at Ton, lagi lang tahimik pero game sa lahat, tapos ako, at syempre, si Daryl. Nasa roof rack ang cooler, tent, at mga bag. Sa loob ng jeep, may portable speaker si Kevin na umaalingaw-ngaw na ng old OPM songs. Magandang araw! Ang bungad ni Kuya Lando. Isang lalaking nasa late 50s pero mukhang sobrang lively at sanay mag-drive sa malalayong biyahe. Malayo ba dito yon? Tanong ni Mika habang binubuksan ng chichirya. Mga 3 oras lang mula dito, pero depende kung saan tayo dadaan. Mas pinili ko yung daong hindi matao. Wow ha! Adventurous masyado, sabi ni Trish habang nagre-record ng vlog. Wala kaming kamalay-malay na ang hindi matao ay magiging isang babala. Habang binabaybay namin ang highway, pabiro pa kaming naglalaro ng Would You Rather at Truth or Dare. Naglalaban pa ang speaker sa ingay ng tawanan namin. Napadaan kami sa mga palayan, bundok, at minsan ay nadadaanan pa namin ng mga kalabaw sa gilid ng kalsada. Sa isang parte, may nakita kaming abandonadong gas station na tila dekada na ang tanda. Uyo, parang haunted. Sigaw ni Kevin sabay kuha ng video. Bandang alas 2 ng hapon, biglang nagsalita si Kuya Lando. Mga ihot iha, medyo pamilyar sa akin to dati pero parang naliligaw tayo. Ano po? Tanong ni Daryl na kakunot ang noo. Parang hindi ko nakikilala tong daan. Pero tuloy-tuloy lang tayo, baka mag-connect rin sa kabilang bayan. Wala naman sa amin ang nagpadik. Sa totoo lang, excited pa nga kami. Feeling namin adventure talaga. Bonus pa,
kung mapunta sa lugar na hindi pa nakikita ng karamihan. Mas okay nga sana kung Instagrammable, di ba? Pero pagdating ng 3:00, napansin naming lahat na parang ilang beses na naming nadaanan yung isang puno na may 3 guhit ng pintura sa katawan. Akala namin, guni-guni lang. Pero nang ika-4 na beses, sabay-sabay kaming napatingin sa isa't isa. Parang, umikot tayo? Tanong ni PJ. Ngayon lang nagpakita ng kaba. Wala pa rin kaming signal. Kahit anong pindot sa cellphone, no bars. Wala ring wifi na mahagip. Kahit hotspot. Ang GPS, naglag na lang. Stuck sa iisang spot sa mapa. Kaya nang may nakita kaming maliit na clearing sa tabi ng daan, nagdesisyon kaming huminto muna. Mag-stretch muna tayo. Magmerienda. Baka gusto rin ni Kuya Lando magpahinga. Sabi ni Trish. Habang naglalatag kami ng banig at nilalabas ang crackers, biglang nagsalita si Mika. Mahina lang pero sapat para marinig naming lahat. May napapansin ba kayong kakaiba? Napatingin kami sa kanya. Parang kanina pa may nakatingin sa atin eh. Lumingon-lingon kami. Walang tao. Wala rin namang hayop sa paligid. Pero may kung anong bigat sa paligid. Yung parang pressure sa dibdib na hindi mo maipaliwanag. Walang hangin, walang kahit anong ingay. Tumingala ako. Wala na rin yung araw. Parang bigla na lang dumilim ang langit. Ano? Uwi na tayo? Tanong ni Ton, mahina ang boses. Parang iba na to eh. Paano kung nawawala na talaga tayo? Sabat ni Kevin. Halatang trying to make it light pero nanginginig ang boses niya. Tumayo si Daryl. Tuloy lang natin ang daan. Malapit na yun. Sabi ng tatay ko dati, may shortcut papuntang ilog malapit sa lugar na to. Si Kuya Lando? Tanong ko. Pagpahingain muna natin. Ako muna ang mag-guide. Alam ko na tong lugar. Hindi ko alam kung bakit, pero nagtiwala pa kami. Sumakay kami ulit ng jeep at tuloy-tuloy ulit sa kalsadang wala ng pangalan. Mag-aalas 4 na ng hapon nang muli kaming sumakay ng jeep. Hindi pa rin bumabalik ang signal. At kahit magpalit kami ng spot, parehong wala. Parang wala kaming koneksyon sa mundo. Si Daryl na ang naupo sa harapan kasama si Kuya Lando para raw tulungan sa direksyon. Tahimik lang si Kuya. Parang nag-iisip o naguguluhan. Tapos, paminsan-minsan, sisipol lang kung anong himig na hindi ko maintindihan. Sa likod naman ng jeep, medyo wala na yung kasiyahan na meron kanina. Tahimik ang mga tao. Wala ng kantahan, wala ng video. Si Trish nakasandal sa bintana. Hawak-hawak ang maliit na krus sa kanyang leeg. Si Mika, tahimik din habang nakatingin lang sa mga nadaanang puno. Si Kevin, mukhang pinipilit pa rin gawing vlog to pero wala na ring energy. Guys, seryoso na to ah. Biglang sabi ni PJ. Napapansin nyo ba yung puno na may 3 guhit? Oo pre, kanina pa natin nadadaanan yun ah. Hindi ba't kumaliwa tayo kanina? Bakit andito ulit tayo? Sagot ni Ton. Napaunat ako sa pagkakaupo at dumungaw sa bintana. Tama sila. Nakita ko na naman yung puno na may pulang guhit sa katawan. Parang marka ng pintura. Dati sigurong ginamit yon bilang boundary marker ng kagubatan. Pero bakit pa ulit-ulit? Paikot-ikot ba kami? Sinubukan kong tanongin si Daryl. Pero bago pa man ako makapagsalita, nagsalita si Kuya Lando. Mga anak, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko na po kilala itong kasadang to. Tumahimik. Dati, dumaan na ako rito pero ngayon, parang hindi ito ang kasadang alam ko. Parang may kulang o may sobra. Napatingin kami sa harapan. Walang kabahayan, walang tao. Kahit putik o gulong ng ibang sasakyan, wala. Tanging makinang na kalsada, puno at makakapal na mga damo sa gilid. May ulap na dumaan sa ibabaw namin. At tila bumigat ang hangin. Gabi na ba?
Tumagal ng 1.5 oras pa ang biyahe bago namin napansin ng kakaiba. Wait, parang kanina pa tayo diretso ah. Sabi ni Mika, mas pinalalakasan ng boses ngayon. Pero bakit wala pa ring dulo to? Wala ba tayong nadaan ng liko? Kahit isang kanto lang? Tanong ni Kelvin. Lumingon si Kuya Lando. Wala. Wala akong nakikitang kanto o kahit karatula man lang. Doon kami nagsimulang mapanatag. Ibig kong sabihin, hindi pa takot na takot. Pero yung hindi mo maipaliwanag na kaba. Yung parang may nakamasid mula sa mga punong hindi naman gumagalaw. Yung pakiramdam na may mali pero hindi mo pa maipinta kung ano. Dahil puro kahoy sa paligid, sinubukan naming buksan ng GPS. Pero walang pagbabago. Ang icon ng sasakyan namin ay umiikot lang sa gitna ng walang label na luntiang background. Wala talaga. Stuck tayo. Sabay pakita ni Kevin ang screen. Sa wakas, mga 5:00 ng hapon, sinabi ni Kuya Lando, maghahanap muna tayo ng lugar para huminto. Baka magkalinawan kapag kumalma na yung paligid. Pumayag kami. Tumingin si Daryl sa likod at ngumiti ng konti. May clearing sa unahan. Doon na lang tayo sandali. Tiwala lang mga pre. Nang narating namin yung tinutukoy niyang clearing, bumungad sa amin ng parang bakanting lote sa gitna ng kagubatan. Mayroong mga matataas na damo, ilang punong nakalinya, at sa gitna, isang malaking bato na parang altar. Matambok ang lupa sa paligid nito, at tila may mga ukit sa gilid ng bato. Mga hugis na hindi ko maipaliwanag. Parang sinaunang baybayin pero hindi pamilyar. Hoy, huwag nga kayong umapak dyan. Sabay hila ni Mika kay PJ na muntik ng matapakan ng mismong bato. Bakit? Ano bang meron? Tanong ni PJ. Pero bago pa man sumagot si Mika, may biglang umihip na malamig na hangin mula sa gubat. Hindi lang basta malamig, kundi tuyot at matulis. Yung parang sumasabit sa balat. Napakapit kami sa isa't isa. Lahat kami napatingin sa puno sa harapan. Tila gumalaw ang isa sa mga sanga. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may humawak at gumalaw dito mula sa likuran. Bigla ring nagring ang cellphone ni Ton. Lahat kami nagulat kasi akala namin walang signal. Pero pagtingin niya sa screen, walang caller ID. Tumunog lang ulit. Isang tunog ng batang umiiyak. Hindi ringtone, hindi audio, hindi galing sa phone. Galing sa paligid ng gubat mismo. May bata ba sa paligid? Tanong ni Trish na nanginginig. Baka may naligaw. Sagot ni Daryl, pero hindi buo ang tono ng boses niya. Imposible. Walang bahay dito. Wala tayong nadaanan kahit anong palatandaan ng komunidad. Sabi ni Mika, sabay tingin kay Daryl na tila may alam na hindi sinasabi. Baka kailangan nating i-check. Bulong ni Kevin. Nagtalo pa kami kung susundan ng tunog o hindi. Pero sa huli, na-curious ang ilan sa amin. Ako, si Kevin, si Mika, at si PJ ang nagpasyang silipin. Sumama na rin si Daryl. Iniwan namin ang iba sa clearing kasama si Kuya Landon at si Trish. Habang lumalapit kami sa pinanggalingan ng tunog, palakas ito ng palakas. Hindi ito parang batang umiiyak dahil nagugutom. Ito yung klase ng iyak na punong-puno ng hinagpis, na para bang may dinaramdam na malalim. Nang marating namin ang isang bahagi ng kagubatan, na mas madilim kahit hapon pa lang, nakita namin siya. Isang batang babae, nakatalikod. Basang-basa ang puting damit. Nakatayo siya sa gitna ng mga tuyong dahon. Walang gumagalaw. Ni hangin, ni ibon, ni kulisap. Bata? Tawag ko, mahina. Pero hindi siya gumalaw. Mika, wag kang... Pero huli na. Nilapitan na ni Mika ang bata. Paglapit niya ng konti, sabay-sabay kaming napasinghap. Unti-unting humarap ang bata sa amin.
At doon ko nakita ang pinaka nakakatakot na bagay sa buong buhay ko. Wala siyang mukha. Parang may kung anong tumigil sa katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makahinga. Hindi ko maipaliwanag yung itsura niya. Hindi naman siya duguan. Hindi rin mukhang zombified o basag-basag ang mukha gaya sa mga horror movies. Ang mas masahol, wala talaga siyang mukha. As in flat. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang maputing telang pantakip lang ang balat niya. Pero naririnig naming umiiyak siya. Paano siyang umiiyak kung wala siyang bibig? Tangina. Bulong ni Kevin habang unti-unting umaatras. Si PJ nagsisigaw ng, "Tara na!" Pero wala sa amin ang makakilos kaagad. Si Mika, parang napako ang mga paa sa lupa. Si Daryl, siya yung hindi ko maintindihan. Nakatitig lang kasi siya sa bata. Pero hindi takot ang laman ng mga mata niya. Hindi rin gulat. Parang pamilyar. "Pre," tawag ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Parang wala siya sa sarili. Tapos, biglang nagsalita ang bata. Oo, nagsalita siya. Pero hindi gumalaw ang mukha. Wala siyang bibig nga, di ba? Pero sa utak namin, tumunog ang boses niya. Sabay-sabay. Isang mahinang boses ng batang babae na parang bulong pero malinaw. "Bakit hindi niyo kami pinakinggan?" Bumigat ang paligid. Parang lumamig bigla ang hangin kahit tag-araw. Nang tingnan ko ang paligid, napansin ko yung mga puno. Lahat nakaturo sa amin. Hindi lang basta dahon ang gumagalaw sa hangin. Parang nakatingin sila. "Renzo, tumakbo na tayo!" Sigaw ni PJ. At doon kami natauhan. Hindi na namin hinintay ang susunod. Tumakbo kami pabalik, sabay-sabay. May mga sanga na parang sinasadya kaming iharang. May mga ugat na halos makapitan ng paa namin. Pero pilit naming tinatabasan ng braso. Tumakbo kami pabalik sa clearing na iniwan namin. Pagbalik namin, wala na ang jeep. Wala na rin sina Trish, si Ton, si Kuya Lando. Literal, wala na. Para bang hindi kami nagsettle doon kanina. Wala ring bakas ng banig o mga gamit. Ang clearing, mukha na siyang parang hindi pa natatapakan ng kahit sinong tao. Wala dito ang jeep. Wala sila." Sigaw ni Mika na hingal at luhaan. "Imposible. Naiwan natin sila dito kasama ni Kuya Lando." Sagot ni Kevin habang paikot-ikot sa clearing at hinahanap ang mga gamit. Baka umalis sila," sabi ni PJ pero halatang hindi siya kumbinsido. Tumango si Mika at pilit kumakapit sa rason. Baka hinahanap nila tayo?" Pero naputol ang usapan namin nang biglang magsalita ulit si Daryl. "Hindi sila umalis. Inalis sila." Sabay-sabay kaming napalingon sa kanya. Tahimik siyang nakatayo malapit sa gitna ng clearing. Tumingala siya sa langit na ngayon ay halos madilim na. Kahit wala pang 6:00 ng gabi. "Anong ibig mo sabihin, pre?" Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa bato, yung mala-altar na nakita namin kanina. Lumapit siya rito at inilagay ang kamay niya sa isa sa mga ukit. Bigla, umilaw yung bato. Maliwanag, malamig, at may umalingaw-ngaw sa paligid namin na parang batingaw ng simbahan sa ilalim ng lupa. "Tangina, ano yun?" Tanong ni Kevin, na paatras. Mula sa paligid ng clearing, may mga anino na nagsimulang gumapang. Hindi to mga hayop. Hindi rin mga tao. Parang usok pero may anyo. Mga matang lumulutang. Mga paa na hindi nakatapak. Mga balikat na tila may pakpak na gawa sa dahon at liwanag. "Engkanto." Mahina kong nasabi. Natahimik ang lahat.
Kasi pare-pareho naming nare-realize, wala na kami sa mundo natin. Sinubukan naming maglakad palayo. Kahit saan, basta makalayo lang sa clearing. Pero saan man kami tumungo, dun pa rin kami napapadpad sa puno. Kahit naglakad kami ng mahigit kalahating oras, bumabalik lang kami sa iisang lugar. Doon sa puno na may 3 guhit. Bumalik kami sa clearing. At sa pagkakataong yun, hindi lang yung bato ang nandoon. May baryo. Oo, literal na may lumitaw na baryo sa di kalayuan. Ilang metro mula sa clearing ay may nakita kaming bahay na pawid. May mga ilawan na gumagawa ng malagintong glow sa paligid. Tila lumang komunidad na gawa sa kahoy at kawayan. At ang mga tao, nakasuot ng lumang barong at saya. Tahimik silang nakatayo. Tinitingnan kami. Baka dito dinala sina Trish? Tanong ni Mika. Wala na tayong ibang choice kundi pumasok. Wala na tayong babalikan. Sagot ni Daryl. Paano mo naman nalaman, pre? Tanong naman ni Kevin. Ngumiti si Daryl. Pero yung ngiti niya, hindi komportable. Parang alam niya ang hindi dapat niyang malaman. Dahil dati na ako nakabalik dito. Sagot niya. Hindi ko agad na proseso yung sinabi niya. Tumingin kaming lahat sa kanya. Naghihintay ng paliwanag. Pero imbis na magkwento, naglakad lang siya papasok sa baryo. Parang may sariling mundo si Daryl. Kami, napilitan na lang sumunod. Sa bawat hakbang palapit sa baryo, mas lalong tumitindi ang pakiramdam na may mali. Wala namang hangin pero yung buhok sa batok ko, nakatayo. Ang mga lampara na nakasabit sa mga poste, hindi nauuga pero may apoy. Parang walang pinanggagalingang init. Ang mga bahay, gawa sa pinagtagpi-tagbing kahoy, kawayan, at tela. May ilan na mas maliit kaysa sa tipikal na kubo. Pero may ilan din na malalaki, halos parang templo. Tahimik ang lahat. Walang bata. Walang tunog ng plato o huni ng manok. Walang kahit anong normal doon. At ang mga tao, hindi ko sila matatawag na tao agad. Oo, mukha silang tao. May mata, bibig, katawan. Pero sobrang perpekto ng features nila. Para bang inukit? Lahat sila may makinis na balat, kumikintab sa liwanag, at walang kahit na anong kapintasan. Ang ilan, may mata na kulay asul na parang salamin. Ang iba, berde na parang dahon. May iilan din na nakatingin lang sa amin. Hindi kumikibo. Parang nakangiti pero may tinatago. Isa sa kanila ang lumapit sa amin. Isang matandang babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng telang kulay ginto. Sa totoo lang, hindi siya mukhang tao. Mas mukha siyang anino na nabigyan ng anyo. Tumingin siya kay Daryl. Bumalik ka na naman. Tumango si Daryl. Hindi ko sinadya, pero dinala na rin sila rito. Tumingin ang matanda sa amin. Ilang taon na rin mula nung uli kang narito. Huli? Sabay tanong ni PJ. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na siya sumagot. Sa halip, sumenya siya sa amin na sumunod. At gaya ng tanga, sinundan namin siya. Anong gagawin namin? Wala naman kaming ibang choice. Dinala kami sa isang malawak na bulwagan na yari sa bato na parang marmol, pero mas malamig. Sa gitna nito, may mataas na upuan. Para bang trono. At doon, sa gitna ng katahimikan, lumitaw ang isang nilalang. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Matangkad, puting-puti ang buhok, halos abot bewang. Suot niya ay isang telang kulay pilak na kumikislap sa bawat galaw. Ang balat niya, makinis at halos kumikinang. Hindi po siya nakakatakot. Pero, hindi rin siya komportable tingnan. Kayong mga dayo, sabi niya, malamig ang boses.
Alam nyo bang hindi dapat kayo naririto? Napalunok ako. Gusto kong magsalita. Pero nauuna lagi ang kaba. Hindi po namin alam. Naligaw lang po kami. Dapat po kasi may outing lang kami pero hindi po namin sinasadya. Sagot ni Mika. Nanginginig ang boses. Huminto sa paglalakad ang nilalang. Tinignan kami isa-isa. Para bang binabasa ang kaluluwa namin. Tapos, ngumiti siya. Hindi masaya kundi parang naaaliw. Alam naming paparating kayo. Kayo ang pinili. Pinili? Sabay-sabay naming tanong. Hindi lahat ng naliligaw ay aksidente. Minsan may dahilan. At minsan, may kailangang bayaran. Lumapit siya kay Daryl. At ikaw, muli mong dinala ang mga mortal. Isa na naman bang pagsubok ang nais mong patunayan? Hindi sila tulad ng iba. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Sagot ni Daryl. Anong totoo, pre? Singit ko, hindi na nakatiis. Sabay-sabay na tumingin sa akin ng mga nilalang. Napaatras ako. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay sinusukat. Maya-maya pa, inaya kami sa isang bahay malapit sa gilid ng baryo. Ayon sa matanda, doon daw muna kami magpapahinga. Pagpasok namin, doon ko na napagtanto. Hindi na tumatakbo ang oras. Walang relo pero parang ang tagal na naming nandito. Walang pagbabago sa langit. Palaging takip siling. Walang gutom, walang antok, walang kahit anong palatandaan ng oras. Guys, napapansin nyo ba? Tanong ni Kevin habang nakaupo sa sahig. Hindi pa rin tayo nauuhaw. Hindi nga tayo pinapawisan eh. Hindi rin tayo natata eh. Wala tayong nararamdamang gutom. Oo nga no pre. Bakit kaya ganun? Sagot ni PJ. Dahil wala tayo sa mundo natin. Sabay sabi ni Mika. Tama siya. Kinagabihan, or kung gabi na nga ba talaga yon, napansin ko si Ian. Isa sa mga tahimik naming kasama na nakaupo sa gilid ng bahay. Tulala. Nilapitan ko siya. Bro, okay ka lang ba? Tumango siya pero hindi nagsalita. Hanggang sa bigla siyang bumulong. Nakita ko si Lola. Napakunot noo ako. Ha? Saan? Kanina. Doon sa tabi ng bahay. Nakangiti siya habang tinatawag ako. Bigla akong kinlabutan. Ang lola ni Ian. Matagal nang patay. Ilang taon na rin. Pre, hindi siya totoo. Sabi ko, pero hindi siya sumagot. Tumayo lang siya na para bang hinihila ng kung anong puwersa sa palabas. Hinila ko siya pabalik. Huwag kang aalis. Lumingon siya sa akin. At doon ko nakita. Pula ang mga mata niya. Hindi natural. Parang sinusundan ng kung sinong hindi niya nakikita. Kinabukasan, o kung anong oras na yon, nagising kaming kulang na kami. Wala na si Ian. At sa sahig ng bahay, may naiwan lang na piraso ng tela. Puti, basa, at amoy damo. Nagkatinginan kaming lahat. Tahimik. Matagal bago may nagsalita. Si Ian, wala na siya. Hindi namin alam kung kailan siya lumabas, kung saan siya pumunta, o kung siya ba talaga yung nakita ko kagabi. Basta yung naiwan. Amoy dahon na sariwa pero may halong amoy ng something. Luma. Parang bulaklak na ginamit sa libing. Si Mika, agad na napaupo sa gilid ng bahay. Parang gusto nang sumuko. Si Kevin naman, pa-cute pang nagbiro ng, baka naglakad lang, may CR na pala dito. Pero halata sa boses niyang nanginginig. Ako, nanginginig din. Pero hindi ko mapigilang mag-isip. Bakit si Ian? At bakit kami pa ang nandito? Bandang tanghali,
O siguro nga tanghali na yun kung susundin natin ang ikot ng oras sa mundo nila. May dumating na isa sa mga nilalang. Yung matandang babae na unang lumapit sa amin. Nakasuot na naman siya ng telang ginto, pero ngayon, may dala siyang kahon. "Sumama kayo. Tinatawag kayo ng hari." Sabi niya. Hindi na kami nagtalo pa. Wala rin naman kaming ibang mapupuntahan. Isa-isa kaming lumakad papunta sa bulwagan. Pagdating doon na bumigat ang lahat. Ang hari ng mga engkanto, yung nilalang na hindi ko pa rin matukoy kung lalaki ba o babae, ay nakaupo na sa trono niya. Sa harap niya, may malaking bilog na palanggana na gawa sa batong kristal. At sa loob nito, may tila tubig, pero hindi gumagalaw. Sa gilid nito, may mga ukit ng mga mukha. Nakangiti, umiiyak, galit, lahat ng emosyon. Parang frozen sa bato. Muli niyong ipinakita na ang mundo ng tao ay mahina sa paningin. Panimula ng hari. Wala kayong dala kundi ingay, takot at pagkalimot. Ngunit may isa sa inyo ang pwedeng manatili. Hindi namin agad nakuha ang ibig sabihin niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Kevin. Tinignan kami ng hari isa-isa. Hindi pwedeng basta na lang kayong umalis. Ipinagbawal yon noon pa. Kung may pumasok, may kailangang manatili. Bakit? Tanong ni Trish. Halos umiiyak na. Balanse. Sagot ng matandang babae. Ang pagpasok sa pagitan ng mundo ay may kapalit. Isa ang kailangang maiwan para manumbalik ang ayos ng hangin, ng lupa, ng oras. Napaupo si PJ. So, kailangan may isakripisyo? Tahimik. Ang sagot? Oo. Nagkagulo kami. Nag-iyakan, nagdebate. Bakit kami? Hindi naman namin kasalanan to Dinala lang kami rito. Sigaw ni Mika. Tumayo si Kevin. Walang maiiwan. Hahanap tayo ng ibang paraan. Di tayo papayag. Pero lumapit si Daryl. Tahimik. Hawak niya ang maliit na kahon na kanina pa niya bitbit. Binuksan niya ito. At sa loob, may kristal na kulay berde. Kasing laki ng palad. Kumislap ito at nagpakita ng imahe. Ang baryo, ilang taon na ang nakalipas. At sa gitna, si Daryl. Kasama ang ilang tao na hindi namin kilala. Dati na akong bumalik dito. Matagal na akong sumubok na umalis noon pa. Pero sa bawat pag-alis ko, may naiiwan. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Ilang beses na akong lumabas. Pero bawat beses, may kapalit. Kaibigan, kapatid. At ngayon, huminga siya ng malalim. Tumingin sa akin. Ako na lang ang maiiwan. Nagkagulo kami. Anong sinasabi mo, pre? Hindi pwede. Hindi mo naman kasalanan to Sigaw ni PJ. Ngumiti si Daryl. Oo, kasalanan ko. Dapat, hindi ko na kayo dinala rito. Pero, may dahilan kung bakit pinapabalik-balik ako rito. Kailangang may magpaliwanag. May magsabi sa mundo nyo kung anong meron sa likod ng kagubatan na to. Kailangang may makaalam. Lumapit siya sa hari. Ako na ang kapalit. Palayain nyo na sila. Tumango ang hari. Tinatanggap ko ang alay mo. Biglang lumiwanag ang buong bulwagan. Tumaas sa ere ang kristal na hawak ni Daryl. Sa isang iglap, para kaming naitulak pabalik. Lahat kami napapikit. At nang idilat namin ang mga mata namin, wala na si Daryl. Sa kinatatayuan niya, naiwan lang ang sapatos niya. At yung panyo niya na may borda ng inisyal niyang D.A. Tumingin ang hari sa amin. Maaari na kayong bumalik, ngunit may isa pang huling kondisyon.
lahat ng alaala nyo sa lugar na to, mawawala. Tahimik kaming lumabas ng bulwagan. Parang wala ni isa sa amin ang makapagsalita agad. Si Daryl, wala na. Parang nandoon lang siya kanina. Nakangiti, nagbibirong parang laging wala sa tono. Laging sabit sa plano pero laging present sa lahat ng lakad. Ngayon, bigla na lang siyang nawala. Pilit kong inaalala yung hiling tingin niya bago kami natabunan ng liwanag. Wala siyang takot. Wala ring galit. Para bang tinanggap na niya na yun talaga ang ending ng kwento niya. At kami ang mga naiwan. Babalik na tayo? Tanong ni PJ. Halos hindi ko narinig. Tumango lang si Mika. Habang si Trish, tulala lang sa sahig. Para bang wala ng lakas. At doon lumapit uli sa amin yung matandang engkanto. Bukas ang daan pa uwi. Sa kuweba. Pero mag-ingat kayo. Ang pag-alis ay hindi nangangahulugang ligtas na agad. Ano pong ibig mong sabihin? Tanong ko, kinakabahan. Hindi na kayo pareho. At ang mundo rin nyo, baka hindi na kayo matanggap gaya ng dati. Bago pa namin masundan ng tanong, lumitaw ang isang maliit na landas sa gilid ng baryo. Hindi namin napansin yun dati. Natatakpan pala ng malalaking dahon at parang sinadyang itago. Sa dulo nito, may kuweba. Madilim, basang-basa at malamig ang simoy. Yan ang daan. Pero bago kayo pumasok, may dapat kayong malaman. Bago pa kami makalapit sa kuweba, biglang tumigil si Kevin. Nilabas niya ang cellphone niya at inon ng kamera. Sinubukang mag-selfie. Pero pagtingin niya sa screen, wala kaming mukha. Puro anino lang. Di tayo nakikita ng kamera. Bulong niya. Sabay-sabay kaming napatingin sa isa't isa. Baka hindi na talaga tayo tao sa paningin ng mundo, sabi ni Mika. At doon kami tinamaan ng tanong na hindi pa namin nasasagot mula pa nung una. Bakit ba talaga kami napunta rito? Paglapit namin sa kuweba, may isang aninong nilalang na lumitaw mula sa loob nito. Hugis tao, pero gawa sa liwanag. At sa mismong entrance ng kuweba, may ukit sa pader. Ang makakalabas ay hindi na maaalala. Ang maiiwan ay hindi na maaalis. Bakit kailangang mawala ng alaala namin? Tanong ni Trish. Sumagot ang nilalang na gawa sa liwanag. Para hindi nyo kami hanapin. Para hindi nyo muling balikan ang isang mundo na hindi para sa inyo. Yun ang kasunduan. Pero bago kami pumasok, may napansin ako. Sa gilid ng kuweba, may isang maliit na bato na may ukit ng isang pangalang pamilyar. Daryl Alonte. Alay ng 3 mundo. Napaatras ako. Kinilabutan. Ang huling pangalan ni Daryl, hindi niya sinabi sa amin kailanman. Pero nandoon pala. Nakaukit. Luma. Parang matagal nang inukit. Hindi totoo to. Paano pa niya nagawang dalhin kami kung matagal na pala siyang parte nito? Sabi ko. At doon pumasok sa utak ko ang hindi ko gustong paniwalaan. Wala kaming matandaan na bahay ni Daryl. Wala kaming napuntahang bahay niya. Wala siyang pinakilalang pamilya. Wala siyang social media. Hindi siya nagkukwento ng trabaho. Laging present, pero laging background lang. At ang pinakamalupit, nung balikan ko sa isip ko ang litrato namin dati sa barkada, wala si Daryl. As in literal. Wala siya sa picture. Renzo, pumasok na tayo. Baka isarado to kung maghintay pa tayo. Sabi ni Kevin habang hinahawakan ako sa balikat. Tumango ako. Kahit buong katawan ko ay parang ayaw na. Isa-isa kaming pumasok. Ang loob ng kuweba ay mas malamig pa sa niebe. Tila hinigop ng dilim ang ilaw mula sa mga bitbit naming cellphone. Pero sa dulo ng tunnel, may punit ng liwanag. At may maririnig kang bulong ng mga tinig. Mga sigaw, mga dasal,
Mga pangalan. Paglabas namin sa kabilang dulo, nasa tabi na kami ng kalsada. Gabi na. Walang jeep. Walang baryo. Wala ang clearing. Parang lahat ay panaginip lang. Tinignan ko ang phone ko. May signal na. May data. May messages. May oras. At lahat ay bumalik. Pero si Kevin, si Mika, si Trish, pati si PJ, lahat kami nagtatawanan. Grabe pre, parang ang weird ng outing natin, no? Sabi ni Kevin habang binubuksan ang Grab app. Napaisip ako. Anong outing? Ngumiti lang si Trish. Yung sa ilog? Yung hindi natuloy kasi ang traffic? Sayang nga eh. Lakas ng trip mo, Renzo. Sabay tawa ni PJ. Nag-hallucination ka ata. Napatigil ako. Kinuha ko ang phone ko at binuksan ang gallery. Tinignan ang last picture naming magkakasama. At nandun kami. Pero wala si Daryl. Pag uwi ko, binuksan ko ang lumang hard drive ko. Hinanap ko ang group photos namin. Isa-isa. Pero wala siya. Hindi talaga siya kasama. Pero meron akong isang selfie. Yun ang pinaka-weird. Group selfie naming lahat sa jeep. Pero sa salamin sa likod, sa bintana, may nakasilip na lalaking nakangiti. Maputla, mahaba ang buhok, at suot ang tela na may bordang DA. Pagkatapos ng gabing yon, akala ko tapos na. Akala ko babalik kami sa dating buhay. Office, kape, trabaho, tulog, inuman tuwing Sabado. Pero may mga bagay sa katawan ko na alam kong hindi na bumabalik sa dati. Sa totoo lang, ako mismo ay parang hindi na ako. Pagbalik ko sa apartment, diretso akong humiga sa kama. Gusto kong isipin na nanaginip lang ako. Gusto kong paniwalaan na baka na heat stroke lang ako sa biyahe o kaya na-spike yung soft drinks namin. O baka naman, baka nabaliw na lang talaga ako. Pero kahit ilang beses kong ulit-ulitin sa isipan ko, hindi nawawala yung mga detalye. Ang walang mukhang bata, ang baryo ng mga perpektong nilalang, ang hari, ang kuweba, si Daryl, lalo na si Daryl. Kinabukasan, tenext ko si Mika. Uy, kamusta? Naalala mo ba yung nangyari sa outing natin? Nabasa niya agad yung message pero walang reply. Tenext ko na rin si Kevin, si Trish, si PJ. Pero lahat sila sin lang. Lahat, deadma. Sinubukan kong tawagan. Lahat unavailable. Tila sabay-sabay silang nagdesisyon na hindi na ako kausapin. Pero ito ang mas malala. Nang sumubok akong maghanap ng group chat namin, wala na. Deleted. Pati sa mga lumang thread sa Facebook. Parang ako na lang ang naiwan. Araw-araw tinatry kong itapon sa utak ko yung memorya. Pero bawat gabi, panaginip lang ang sumasalubong. Panaginip ng mga punong nakatuwad na parang nagbabantay. Ng mga matang lumulutang sa hangin. At ng isang lalaki na nakaputing tela, nakatayo sa harapan ko, walang imik. Laging si Daryl. Hanggang isang gabi, tinanong ko ang sarili ko. Paano kung hindi na talaga kami nakabalik? Paano kung ang mundong ito ay kopya lang? Hindi na ako mapalagay. Kaya kahit takot ako, nagdesisyon akong bumalik. Kahit mag-isa. Bumalik ako sa Quezon. Sa mismong daan na dinaanan ng jeep namin. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal. Tinuro nila sa akin ang isang lumang kalsada. Pero sinabi rin nila, wala nang dumadaan dyan. Matagal lang sinira yung munisipyo. Delikado. Wala nang dulo yan. Pero hindi ko pinakinggan yon. Naglakad ako. Bawat hakbang sa kalsadang natatakpan ng tuyong dahon at alikabok, mas bumibigat yung pakiramdam. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong naglalakad. Hanggang sa naramdaman kong umiikot ako. Bumalik na naman ako sa punong may 3 guhit. Akala ko imposible. Pero ilang hakbang pa
At nakita ko na naman ang clearing. Wala nang baryo. Wala na ang altar. Pero sa gitna ng clearing, may isang bagay. Isang sapatos. Yung iniwang sapatos ni Daryl. Kulay maroon. May gasgas sa gilid. At nasa ilalim nito ang panyo na may bordang DA. Napaupo ako sa lupa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot ba? Lungkot? Galit? Pero bago pa man ako makalayo, may narinig akong boses. Renzo. Lumingon ako. Nakatayo sa gilid ng kagubatan ng isang lalaki. Si Daryl. Pero iba na siya. Mas maputla, mas mahaba ang buhok. At sa mata niya, parang may bitbit siyang buong daigdig ng mga alaala. Daryl, buhay ka? Hindi siya sumagot. Lumapit lang siya. Dahan-dahan. Parang hindi na sanay humakbang sa lupa. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Dahil gusto kong malaman ng totoo. Tungkol sa'yo, sa lugar na yon, sa amin, sa akin. Ngumiti siya. Di ka pa rin natuto. Sabi ko na nga ba, ikaw ang isa sa hindi madaling makalimot. Hindi ba dapat kong malaman? Tumango siya. Oo, pero may presyo. Lumapit siya sa akin. Inabot niya ang panyo. May huli akong alok, Renzo. Anong alok yun? Maaari kang manatili. Tulad ko, hindi ka na magugutom. Hindi ka tatanda. Wala kang sakit pero iiwan mo ang lahat. At ano ang kapalit? Makikita mong muli ang mga alaala ng hindi mo na makikita. Napatingin ako sa kagubatan. Sa punong may 3 guhit. Sa kawalan ng hangin. Sa mga alaala naming winala ng engkanto. At habang hinahawakan ko ang panyo, nakita kong sinisimulan ng magbura ang mga daliri ko. Dahan-dahang nawawala. Parang alikabok sa liwanag. Ito na ba ang pagpili? Ang pagkalimot? O ang tuluyang pagkawala? Nakatayo ako sa gitna ng kagubatan. Hawak ang panyo ni Daryl habang dahan-dahang nawawala ang anyo ng katawan ko. Para bang nilalagas ako ng hangin. Gaya ng tuyong dahon tuwing Setyembre. Sa harapan ko, si Daryl. Tahimik lang. Walang pilit, walang pang-aakit. Pero ramdam ko, gusto niyang may kasama. Gusto niyang may makaunawa. Sa sandaling yon, alam kong tatanggapin ko ang alok. Iiwan ko ang lahat. Ang pamilya, ang buhay ko, kahit yung sakit, gutom at hirap. Wala nang bills, wala nang overtime, wala nang rejection, stress, lungkot. Pero wala na ring katotohanan. Wala nang bukas. Dahil dito, wala nang oras. At doon ko naalala yung sinabi ng matandang engkanto. Ang makakalabas ay hindi na maaalala. Ang maiiwan ay hindi na maaalis. Bigla akong napahawak sa dibdib ko. Tumibok. Malakas. Buhay pa ako. Tao pa ako. At doon ko sinigaw. Ayoko! Tumigil ang pagkawala ko. Parang binawi ng hangin ng alikabok. Bumalik ang laman sa mga daliri ko. Naramdaman ko ulit ang bigat ng katawan ko. Ang kabog ng puso, ang lamig ng lupa sa talampakan, ang pawis, ang pagod, ang takot, ang katotohanan. Sigurado ka ba? Tanong ni Daryl, malungkot ang ngiti. Tumango ako. Hindi ko kayang mawala. Kahit gaano kahirap sa mundo namin, mas gusto kong harapin ang katotohanan kesa mabuhay sa ilusyon. Tumingin siya sa akin. Matagal. Tapos ngumiti siya ng tunay at maluwag. Parang noon. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang huling dinala ko. Sagot niya. Napaatras ako. Anong ibig mong... Pero bago ko pa matapos ang tanong, bigla siyang naglaho sa harapan ko. Kasabay ng pagbagsak ng isang malakas na ihip ng hangin. Napapikit ako.
At nang idilat ko ang mga mata ko, nasa kama na ako. Nagising akong pawis na pawis. Madilim ang paligid. May tumutunog na electric fan. Boses ng kapitbahay sa labas. Tunog ng motor. Bughaw ang kortina. At alam kong akin yon. Tumakbo ako sa salamin. Wala akong sugat. Wala akong dala. Walang panyo, walang sapatos ni Daryl. Pero buhay ako. Ako pa rin. Tumakbo ako sa cellphone ko. Binuksan ko yon at lahat ng messages andoon. Pero wala pa rin group chat. Walang history ng trip. Lahat ng pictures, wala si Daryl. Pero ito ang hindi ko maipaliwanag. Sa inbox ng email ko, may bagong message. Subject, DA, para kay Renzo. Walang sender, walang timestamp, pero may attachment. Isang picture. Kami, barkada, sa jeep, lahat andoon. Pati si Daryl. Wala akong sinabihan sa una. Baka isipan nilang nababaliw ako. Pero nararamdaman ko na may misyon akong dala mula sa kabilang mundo. Hindi ko man maalala lahat, pero may naiwan sa puso ko. Kaya gumawa ako ng desisyon. Isinulat ko ang buong kwento. Oo, ito yon. Itong sinasalaysay ko sa inyo ngayon. Hindi para mag-viral. Hindi rin para manakot. Kundi para may isang tao man lang ang maniwala. Kasi minsan, sa likod ng mga kwento ng nawawalang jeep, ng batang umiiyak sa gubat, ng mga engkantong nag-aalok ng walang gutom, at ng mga kaibigang hindi mo alam kung totoo, may mga bakas ng katotohanan. At kung darating ang panahon na may marinig ka ring tinig mula sa likod ng kakahuyan, may makitang baryo sa gitna ng kawalan, o may makilalang tao na parang walang nakaraan, tandaan mo, tanungin mo kung bakit sila andyan. Tanungin mo kung totoo silang kasama. At higit sa lahat, wag na wag kang pipikit. 3 taon na mula nang maganap ang lahat. Normal na ang buhay ko ngayon. Pero gabi-gabi, sinusulat ko pa rin ang mga panaginip ko. Minsan, si Trish ay tumatakbo sa ilog. Minsan, si Ian ay nakaupo sa puno, nakangiti. Minsan, si Daryl, nakatayo sa gitna ng baryo, hawak pa rin ang panyo. May mga gabi na hindi ako makatulog. Kasi naririnig kong tinatawag ulit ang pangalan ko mula sa dilim. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Kasi may isang bagay akong natutunan. Ang mundong hindi mo nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. At minsan, ang pinakamahiwagang parte ng ating buhay ay yung hindi pinaniniwalaan ng iba. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Mag-iingat po kayong palagi. Have a nice day. Hanggang sa muli.